Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Lumapit sa amin ng isang residente ng barangay Sangandaan sa Project 8 sa QC. Ang reklamo niya, isang pasaway na aso na gumagala-gala raw sa kanilang lugar. Dinamba at muntik ng makagat ng nasabing askal ang kanyang 10 taong gulang na anak habang naglalakad papunta sa barbero. Na-trauma raw ang bata dahil sa insidente. Gihit pa ng nanay ng biktima, matagal na raw may nagreklamo laban sa terror na askal pero kibit balikat lang ang daw ang barangay captain na dapat nangangalaga sana sa kanilang seguridad. Itimbre mo, Romel Lopez. Ravi, sa itimbre mo ngayong araw, narito tayo sa barangay Sangandaan dito sa lungsod ng Quezon. Isang ina nga yung lumapit sa atin ngayon, nagtitimbre ng kanyang problema. At yung problema nga daw nila dito sa barangay, medyo marami yung stray dogs o yung mga pakalat-kalat na aso dito sa barangay. At yung kanyang anak mismo na 10 taong gulang, muntika ng makagat ng aso. Nilapit daw nila yung problema sa barangay pero wala naman daw silang ginagawang aksyon. Pakinggan naman natin yung pahayag nung nagrereklamo nating kababayan, ito si Ma'am Mel Manalo. Since then, pabalik-balik ako, hindi nila ginagawa ng aksyon. Ayaw nilang umaksyon eh, pagod na ako. Tsaka hintayin ko pa ba na makagat yung anak ko. Ravi, yan nga yung problema tinitimbre sa atin ngayong araw, stray dogs dito sa barangay Sangandaan. Kaya lang, anong araw ba yung aksyon at solusyon na maaaring parating ng itimbre mo kay Tulfo sa mga residenteng nangangamba dun nga sa mga stray dogs dito sa barangay Sangandaan? Ravi? Okay, kaugnay ng reklamong yan, kausapin po natin ang mismong kapitan ng barangay Sangandaan QC, si Barangay Captain Juan Untalan. Magandang umaga po, Juan Cap. Boss, Sir. magandang umaga po. Sir, ang dami palang galagalang aso dyan sa inyong barangay. Ano pong ginagawa niyong aksyon? Wala, sir? De, meron naman po. Ano po? Ano Kasi aksyon? may meron po kami bagong bilhin sa sakyan na panghuli lang talaga na stray dog. Na antay lang po namin ngayon na maging red plate. Maging red plate. Apo, kasi pinare-red plate pa po namin. So kung ma-red plate yan next year, so next year pa po gagawa ng aksyon yung problema? Ma-action naman po kami. Ba't nyo na po aksyonan ngayon na mismo, huwag nyo na po hintayin yung red plate kasi po yung problema immediate, kitang-kita ko sa screen, ang dami po mga aso gala-gala dyan. Siguro po mas maganda, sir, kung makagat muna kayo para hindi nyo na hintayin yung red plate. Ano po? Sir? Hello. Sabi ko siguro mas mabuti, sir, makagat muna kahit matikman nyo kung paano kasakit ang makagat para nang sa gayon, hindi nyo na hintayin yung red plate, agad-agad na action na kayo. Sa palagay nyo, sir? Huwag naman po tayong mabut sa ganung makakagat ng aso. Sir, kasi sir, matindi na yung problema. Biro mo mga paslit, nakakagat na dyan sa inyong lugar. Hello. Sir? Apo po. Marami na pong nakakagat, ang dami na pong nagreklamo. Ayan, sir, sa TV screen, ang dami, pag-alagala. Kung hindi nyo po kaya, ba't hindi nyo tawagan yung City Pound ng QC? Nakikipag-ugnayan na nga ho kami sa City Pound. Yun nga, sir. Yung sagot nyo, sir, na intayin yung red plate, hindi po maganda sa tenga, sir. Parang lumalabas na ayaw nyo pong umaksyon. Parang nahuhuli din po kami ng aso. Yung pong, hindi lang po ngayon massive dahil nga po yung sasakyan na pinurchase namin ngayon. Intayin nyo pa yung red plate. So hanggat walang plaka, hindi nyo po huli. Yung aksyon po namin, gumagawa naman po kami ng aksyon. Sir, wala naman huli sa inyo, sir, kasi barangay chairman kahit ginagawa niyo inyong tungkulin. So, kung sinong huli sa inyo, hindi na kailangan muna hintayin yung red plate. Do it now kung meron na kayong sasakyan. Sir, please lang, chairman. Ano ba? Chairman. Yung proseso ngayon, pag nahuli namin, within 3 days at walang tumubos, dadalhin namin sa payatas. Sir, hulihin nyo na, dalhin nyo po sa City Pound nang sa gayon wala na po makagat. Bahala na po yung may-ari niyan kasi pinabayaan nila pag-alagalang aso eh. So, who cares? Chairman naman. Hello. Actually, ganito po nangyari doon sa nagre-reklamo. Actually, hindi ko mo mismo nakakausap yan at nakakausap ko lang po yung hepe namin. So, yan po ay Sir, kanina sa putis, binibilang ko siguro mahigit 20 ng aso. Nakita ko pag-alagala, sir eh. Hello. Ano masasabi mo? Hello, Chairman. Hindi, ang po namin, gagawin po namin ng paraan ngayon yan. Kailan yung po gagawa ng paraan, Actually, Chairman? nung po tumawag yung babaeng yan, pinapuntahan lang namin, ang nagiging sitwasyon lang po, pag nakita ngayon yung barangay vehicle, parang kilala na niya yung sasakyan, tumatakbo na. Sir, ngayong araw po na ito, wag po bukas, gawa nyo na po ng aksyon yung problema. Tumawag po kayo sa City Pound. Hello. Apo. Ano, Chairman?
Aksyonan niyo na po ngayong araw. Opo. Actually, ito nga, 2 beses na pinaikutan ngayong umaga. Yan. Actually, may-ari That's po my niyan, boy. construction Sige. worker. Ngayon na po, wala akong pakialam kung construction worker, kung sinong worker may-ari niyan. Ang importante, sir, maalis po yung problema niyan, Chairman. Hello. Opo. Maasahan niyo po. Maasahan ko po. Ngayong araw, sir, ha? Sige po. Babalikan namin kayo sa Lunes. Kapag nandiyan pa rin po yung mga aso, tatawagan namin kayo. Sige po. Sige. Salamat po, Chairman. Okay, maraming salamat din po. Magandang umaga po, Chairman. Happy New Year po. Sige, okay. Yan po ay tinig ni Chairman Kapitan Hello Juan Untalan. Oo nga, Rafi. Tamang-tama ka talaga dyan, Rafi. At magandang paalala din ito sa mga may mga bantay or may mga, what you mean, they have pet dogs na hindi naman po pwede na basta-basta na lamang natin silang iwanan, di ba, Rafi? Kasi meron din tayong panagutan kung sakaling ang may makagat ang sarili nating mga aso. Ang So- hindi ko matanggap-tanggap na dahilan ni Hello Chairman, yung bang aantayin muna, may sasakyan na pala, pero aantayin muna nila yung Yung red pagka-release ng red plate bago sila umaksyon. Di ba? And then ano pa yung reason na sinabi niya, Rafi, na kailangan pa daw kung 3 days wala daw kukuha ng aso, dadali na lang daw sa payata. Siguro ganun nga kasi kaya nga gala na yung mga aso, baka ayaw na rin sila ng kanilang mga amo. Sige, okay. Balikan naman po natin ang reklamo ng pamilya Orbistondo, Joseph Orbistondo, nung isang linggo. Lumapit po sila sa atin para humingi ng tulong tungkol sa pagkakulong ng kanilang padre di pamilya. 15 years na rin po kasing nakakulong sa Kuwait si Joseph sa salang pagpatay. 2004 pa nang mabigyan siya ng parol. Pero ang 14 million or 1.4 million pesos na blood money na babayaran bago siya mapalaya, hindi po kayang ipunin ng pamilya. Kaya nilapitan daw nila ang OWA pati ang ilang politiko. Pero wala pa rin silang nagawa. Sa puntong ito, kausapin po natin si Ambassador Ricardo Endaya ng DOF. Magandang umaga, Sir Andaya, Sir. Magandang panahali po at maligayang bagong taon. Opo. Ambassador, alam niyo na po yung problema na ikwento na namin sa inyo kanina pa off-air. Ano pong magagawa ng inyong tanggapan tungkol sa problema ito, Sir? Ilang beses na po kami nag-file ng appeal para kay Joseph Orbistondo. At kami po nga ho, humihingi ng pardon sa pamahala ng Kuwait na bigyan naman siya ng pansin para siya makalaya na dahil siya nagdusa na at bilanggo na ng mahigit 13 taon. Okay. Pero po, ang sabi po sa amin, kailangan daw po namin makakuha ng letter of forgiveness o tanasul sa pamilya ng biktima na nasa Bangladesh. Okay. Sir, ang pagkakaintindi ko, okay na po sa Kuwaiti government, yun lang pong blood money ang kulang, yung 1.7 million po ata yun? 1.4 or 1.7 million? Kulang-kulang pong 1 milyong piso. Okay. Ayun nga po ang sabi sa akin ng abogado na oras na maka-raise na ang pamilya ng Sir, blood money. sir, kaya kami tumatawag sa inyo dahil wala nga pong pera yung pamilya, wala po bang magawa ang inyong tanggapan o ang OWA o yung ibang ahensya nating gobyerno na pwedeng lapitan po ninyo para ma-raise po yung fund na yun? Nag-propose na po ako sa ating pamahalaan pero wala rin yatang pondo ho para sa ganitong mga bagay. Kaya po ang minungkahi ko sa pamilya ni Ginoong Orbistondo ay lumapit sila sa ilang politiko na... Okay, sir, can I interrupt? Sorry po. Yes. Okay, talking about politiko, lumapit po sila sa ilang politiko. As a matter of fact, may mga nangako po mga politiko, baka pwede nyo balikan po yung mga politikong yon. Isa na po doon si Senator Manny Villar na nangako po bago mag-eleksyon. So siguro, sir, pwede nyo balikan siya at sabihin, yung pangako nyo. Gagawin ko po yan. At Senador. kailangan lang po magpagtulungan yung pamilya ni Orbistondo sa pakikipag-follow up sa mga bagay na to. Opo, pero mas may impact, sir, kung kayo po ang tatawag mismo sa mga politiko. Opo. Okay, sir. Gagawin po natin po So yan. asahan po namin, babalikan ulit namin kayo, sir, next week tungkol sa problema ito, sir, ha? Ambassador? Ito, maraming pong salamat at maligayang bagong taon po ulit. Happy New Year po, Amba. Opo, salamat po. God bless po, mabuhay po kayo. Salamat po. Okay, yan po ang tinig ni Ambassador Ricardo Endaya. Para sa inyong mga reklamo, suggestions sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-616-064. Tumaas na raw ng hanggang 40 pesos kada kilo ang presyo ng mga bilugang prutas ngayon sa palengke. Pati mga paborito nating mga kakanin, nagmahal na rin. Para sa update, nasa Nepa Q-Mart sa Cubao, si Marisal Halili.
Rafi Amelin, bukas pa ang bisperas ng bagong taon pero ngayon pa lang marami ng mga mamimili ang nagpunta dito sa NEPA Q-Mart para nga makabuo ng 12 hanggang 13 piraso ng prutas para nga daw maging mabuenas ang bagong taon. Pero ngayon pa lang napansin natin na meron ng bahagyang pagbabago sa presyo ng mga prutas. Tulad na lamang nitong kiet-kiet. Kung dati-rati ay nabibili siya ng 60 pesos kada net, ngayon ay mabibili na siya ng 70 pesos. Ito namang Fuji Apple, mabibili na siya ngayon ng 12 pesos hanggang 15 pesos. Pero mapapansin natin na mas maliit ang size niya ngayon. Dito naman sa Pongka, nasa 5 hanggang 10 pesos ang bentahe nito kada peraso, habang ang Sunkist naman ay nasa 12 hanggang 15 pesos ang presyo. Etong halaga ng peras, bahagya rin itong tumaas kasi kung dati-rate, mabibili siya ng 3 peraso for 20 pesos, ngayon nasa 25 pesos na ang 3 peraso nito. Ang grapes naman, kada kilo ay mabibili na siya ng 200 pesos pero dati ay mabibili siya ng 180 pesos. Sa ngayon ay sinasabi nga nila na mabibenta daw yung mga bilugang prutas na imported. Pero bukod dito sa mga bilugang prutas, mabenta rin yung mga bilugang prutas na mula mismo dito sa Pilipinas tulad na lamang ng pakwan, melon at dalandan. Ito ring pakwan, bahagya rin itong tumaas. No? Kung dati-rate nasa 80 pesos siya per